6:30 mga boss. Mga muffins. Ito yung gusto ko mga boss eh. Pag sumapit na yung 6:30 at nangolekta na ako ng basura, uwi na kasunod doon mga boss. Maraming trabaho mga boss dito sa Canada. Huwag ka lang mapili kabayan. Kikita ka talaga dito. Kain tayo mga boss. Dalawang itlog, saging, tapos may natirang spaghetti sa bahay. Dinala ko na. (9:30) na mga boss, pumasok ako 5 ng morning. So nagbe-break ako ngayon 9:30. 30 minutes lang yung break ko. 10 balik na ako dun sa baking section. Tapos meron kaming freight ngayon, may delivery kami. At marami akong i-bake ngayon mga boss. Ako na yung nagbe-bake. Ako pa yung magbabalot. Ako din yung mag-i-inventory at mag-o-order. Tapos ako yung mag-i-receive ng freight. Yung delivery ko para sa bakery. MWF, meron kaming freight. Dito kasi hindi siya from the scratch. Frozen na siya nang dumarating. Ako lang yung nagtotoo. Kinabukasan i-bake ko ng umaga. Dito ulit sa daddy kong trabaho. From the scratch. Sa sa harina talaga. Magmamasa ka. Marami na mga nagtatanong sa akin, nag-PPM sa akin. Pwede ko daw silang i-recommenda dito, i-apply bilang panadero, bilang helper. Kung ganun lang po sana kadali, talagang siguro sa tulong ng Panginoon marami na ako natulungan. Kaso hindi po talaga ganun kadali. O mga boss, alam nyo, ang dami talagang trabaho dito. Mas mahirap na trabaho, mas maganda yung sahod. Lalo na yung mga construction sa atin, nung umuwi ako, nakita ko yung trabaho nila. Kung sa Canada yun, na dito sila, nagtatrabaho ng construction. Malaki yung sasahodin nila. Sulit yung pagod nila. Kaya yung mga nandito na nag-aantay ng work permit nila, nag-aantay ng approve nila, huwag kayong mawalan ng pag-asa. At hindi kayo pababayaan ng Diyos mga boss. Talagang kailangan lang talaga ng mahabang pasensya. Kasi alam niyo naman sitwasyon dito mga boss. Yung mga nandito na mga nag-aantay ng status nila, yung rin yung kontrata nila. Siyempre marami din yung mga bills na binabayaran dito. At minsan double job pa sila kung sila open work permit. Marami ding mga bayarin dito talaga at malaki ang tax. Siyempre darating doon sa punto na alam mo yun na napapagod ka na, na-stress ka na, nagkakaroon ka na ng anxiety. Hanggat maaari labanan natin yun. Lagi tayong pag day off, mamasyal, ganyan, lalo na ngayong summer. Kasi pag lagi mong iniisip yung sitwasyon mo dito sa Canada, talagang
baka mabaliw ka kung anong mangyari sa'yo, di ba? Nakakalungkot. Maraming ganun dito mga boss, lalo na sa sitwasyon ngayon dito sa Canada. Yung sa mga kababayan ko na nandito, na nakakita ko, na pag nagkukwento sila, nag-share sila ng sitwasyon nila ngayon, ramdam mo kasi Pilipino ka, di ba? Naiintindihan mo. Paano kung ako yun, yung nasa sitwasyon nila, di ba? So, ganun din yun. Ganun din yung nararamdaman ko. Kaso wala tayong magawa. Ang tanging lang natin matutulong sa kanila, yung i-support sila, palakasin yung loob nila, na huwag mawalan ng pag-asa, at laging magdasal, ganyan. Yun lang yung kaya nating itulong sa kanila. Di ba? Dito sa amin sa Freshmart, tatlo yata o apat yung ano dito. Hindi pa PR. Kasi konti lang kami dito ng Pilipino eh. Baker, meat cutter, at isa pang helper meat cutter. Tapos yung kasama ko sa daily na babae. Yun, kami yung mga skilled position dito. Tapos yung dalawa, nasa cashier. Yun. Last day ng part-time ko sa 7-Eleven. Paglabas ko dito mamaya ng 1:30, napahinga lang ako. Tapos 3, papasok na ako ng 7-Eleven hanggang alas 7 ng gabi. 4 na oras lang yun. Tapos wala na akong part-time na kinabukasan. So next week na ulit. Magsasabit ulit ako ng panibago kong oras ng part-time para sa susunod na linggo. Alam nyo, okay dito sa Canada. Masarap dito sa Canada. Talagang makakaipon ka kung talagang gusto mo talaga makapag-ipon. Tulad yan na sinabi ko, dito maraming trabaho. Mabilis kumita ng pera. Pero bilis din magpautang ng bangko dito. Sasakyan, bahay, pautangin ka talaga. Tapos, credit card, bibigyan ka talaga nila dito. Kasi syempre, puro utang lahat yan. Eh paano kung mahilig ka pa mag-casino, online casino, nako. At ayap talaga, wala ka talaga may ipon. At kung alam mo na, naligaw ka ng ibang landas, nagbibisyo ka, dito legal eh. Legal mga boss, talagang ikaw ang kukontrol sa sarili mo. Pag hindi ka talaga nag-control, wala. Mababaon ka sa utang, mabaliw ka sa pagdadrugs, ganyan. Hanggang sa, wala na mangyari sa buhay mo. Maging homeless ka na dito. Kaya dito, hinahinay lang sa paggastos. Magtira ka lang para sa'yo, sa mga essential mong pangangailangan, para sa isang paycheck mo. Ganun lang yung routine. Tapos padala ka sa family mo. Pag mo padala ng sobra, yung kailangan lang nila. At wag mong sabihin na marami kang pera dito. Ganyan, i-share mo kung ano yung buhay mo dito, kung ano yung trabaho mo dito. Diba? Minsan, alam niyo na, sa atin sa Pilipinas, pag nag-post ka na kumakain ka sa restaurant, sasabihin nila na mapera ka, social, kumakain sa restaurant. Hindi nila alam na parang regalo mo na sa sarili mo. Sa isang buwan kakain ka kahit isang beses. Kasi, siyempre nagtatrabaho ka dito. Diba? Huwag naman sobrang tipid sa sarili. Kailangan kumain ka rin ng kung ano yung gusto mong kainin na hindi mo pa natitikman. Mag-enjoy ka, relax mo, diba? Kasi pagkain yun eh. Sino ba naman ang ayaw ng pagkain, diba? Kaya lang minsan sa atin sa Pilipinas, iba yung tingin nila pag ano. Pero okay lang.
Konti lang naman yung mga ganang tao mag-isip. Pero in general naman, naunawaan nila na yung mga ganang sitwasyon. Siyempre, di ba, malayo ka nga sa pamilya. At alam naman natin na hindi talaga madali yung trabaho sa abroad. Kaya nga sabi nga nila, buhay OFW. Di ba? Napakahirap. Sobra. Lalo na yung mga nasa Middle East. Sobrang hirap ng trabaho nila dyan. Paano mga boss? Balik na ulit ako sa loob. Mamaya na ulit. Paalam mga boss at mag-iingat kayo palagi. At God bless po sa ating lahat mga boss. Okay mga boss, mga muffins. Uwian na naman tayo mga boss. Ito yung gusto ko mga boss eh. Pag sumapit na yung 6:30 at nangolekta na ako ng basura, uwian na kasunod doon mga boss. Yan, dala kong basura ngayon oh. Ayun, kala ko may nagbalik ng lock eh. Nilalak namin yan kasi para hindi agad mapuno kasi tinatapunan ng iba eh. Eh para sa 7-Eleven lang yan mga boss. Kaya may lock yan oh. Maraming trabaho mga boss dito sa Canada. Huwag ka lang mapilay kabayan. Kikita ka talaga dito. Uwi na tayo mga boss. Kumita na naman ako ngayong araw na to mga boss. Easy money lang mga boss, 4 na oras. Kumita na tayo doon mga boss.